Tayo po ay magpapasimula na sa ating pagsamba. Atin pong ihanda ang ating mga sarili sa paglapit po sa ating Panginoon. Habang inaawit po natin ang ating welcome song sa pagpasok at sa pagsimula po ng ating pag-awit, tayo po ay tatayo at kakamayan ang bawat isa. Awitin po natin ang pamilya ng Diyos. Tayong lahat po ay tumayo. Kamayan po natin ang bawat isa. Sa pamilya ng Diyos, si Jesus ang sa akin ay tumubos. Bawat biyayaan, siya ang may dulot. Ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Kapatid ang tawagan na mga kay Jesus, sapagkat ang nagbubuklod ay pag-ibig ng Diyos. Sa sinumang may pasan, pagsamay ay lubos, masaya at may tagumpay. Pamilya ng Diyos, ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Si Jesus ang sa akin ay tumubos. Bawat biyaya ay siya ang may dulot. Ako nga ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Ang katulad ko'y ulilang, walang kaibigan, tatapwat dahil kay Jesus, biyaya'y nakamtan. Mahina nagdarako, gayon may minamahal, at ngayon ako ay anak ng Haring marangal. Ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Si Jesus ang sa akin ay tumubos. Bawat biyaya ay siya ang may dulot. Ako nga ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang pagsamba ay pagpapasakop sa ating buong kalikasan sa Diyos. Ito ang paghubog sa ating konsensya sa pamamagitan ng kanyang kabanalan. Ang pagpapakain ng isip sa pamamagitan ng kanyang katotohanan, ang paglilinis ng imahinasyon sa pamamagitan ng kanyang kagandahan, ang pagbubukas ng puso sa kanyang pag-ibig, ang pagsuko ng kalooban sa kanyang layunin. Kaya malinaw po na ang pagsamba ay hindi tungkol sa tao, kundi ito ay tungkol sa ating Panginoong Hesus. At ang pagsamba ay hindi lang tungkol sa mga awitan, sa ating mga damdamin na nadadala ng mga himig ng awit, kundi ang pagsamba ay pagbibigay sa Diyos ng buong luwalhati, pagkilala at pagdakila. At ating kinikilala ang pagsamba tulad ngayong umaga, ito po ay isang pribilehiyo. Pribilehiyo na pinapahalagahan lamang ng kanyang mga tunay na anak at tunay na hinirang. Kaya nawa patuloy na matagpuan ang kagalakan sa ating mga puso na ang pagsamba ay naandun ang pagpapahalaga at patuloy na pagbibigay lugod sa ating Panginoon. Welcome po sa C4 Worship Service.
Tayo pong lahat ay tumayo bilang paghahanda sa atin pong pagsamba. Yan yung pong basahin ko sa inyo ang awit 99 verse 1 to 5. Si Yahweh ang kataas-taasang hari. Si Yahweh ay naghahari, kaya't sa takot ay mga tao ay nanginginig. Trono niya sa ibabaw ng mga kerubin, kaya daigdig ay nayayanig. Si Yahweh dakilang tunay sa Sion o sa mga bansa. Si Yahweh ang naghahari sa lahat ng mga nilikha. Purihin natin ang banal na dakila niyang pangalan. Si Yahweh ay banal. Ikaw ay dakilang hari, umiibig sa katwiran. Ang dulot mo sa Israel ay ganap na katarungan. Ang dulot mo sa kanila ay pagtinging pantay-pantay. Si Yahweh na ating Diyos ay lubos na parangalan. Sa harap ng kanyang trono, tayo ay manambahan. Si Yahweh ay banal. Ngayon po ay ating sabay-sabay basahin ang samba. Ready? And sa iyo, o kataas-taas ang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marubdob po naming hangad kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo dumalangin. Kinikilala namin, O dakilang Diyos, na kayo ang hari, manlilikha, walang kapantay, Diyos na mabuti, Diyos na hindi nagkakamali, Diyos na sapat at tapat sa lahat ng pagkakataon. Sa umagang ito, Panginoon, kinikilala namin na sa loob ng isang linggo na lumipas, naranasan namin ang inyong kasapatan, naranasan namin ang iyong pag-iingat, naranasan namin ang iyong pabor, naranasan namin ang iyong presensya. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa lahat ng pangyayari, lahat ng ito'y nangyari ayon sa iyong kalooban sa aming mga buhay. Ngayong umaga, iisa ang aming hangarin bilang isang komunidad. Ang ika'y luwalhatiin, dakilain, parangalan. Sa programa ng pagsambang ito, ikaw lamang, O Panginoong Diyos, ang aming maitanghal. Ang pangalan ng Panginoong Jesucristo ang siyang mapapurihan. At sa gabay ng banal na Espiritu, kumikilala kami, Panginoon, at humihingi ng iyong pagsama at ng iyong pangunguna sa pananambahang ito. Nagpapasiyasat din kami, Panginoon, ng aming mga puso, ng aming mga isipan. Kilala mo kami at hindi kami makapagtatago sa inyo. Ang aming buhay sa inyong harapan ay lantad. Sa loob ng isang linggo, alam mo kung ano ang aming ginawa, inisip, sinalita. At sa pagkakataong ito, Ama, kinikilala namin kayo'y banal. At sa aming paglapit, dalangin namin na mabigyan namin kayo ng karangalan. Kung meron kaming kasalanan na nagawa sa isip, sa salita, at sa gawa, sinasadya man o di sinasadya, lahat ng ito, Ama, ay amin pong inihihingi ng tawad sa inyo. At sa pagkakataong ito, hayaan mo na ang amin pong pagsamba ay maging masamyong handog para sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Atin pong patuloy na itaas sa pangalan ng ating Panginoon. Patuloy po natin siyang awitan, ang dakilang biyaya. Ang dakilang biyaya ni Jesus sa akin, umidang aking dilat, di kayang sambitin.
nalipakay sa dagat. Ang dakilang biyaya ay sapat o sapat. higit ang taas sa aking sala, lampas sa aking kasalanan. O purihin natin ang kay Jesus na pangalan. Ang dakilang biyaya ni Jesus sa lahat, dahil di ay luminis at ako'y naligtas. Tanikalay na puton, pinalaya ako, pagkat inabot ng biyaya ni Kristo. Ang dakilang biyaya ni Jesus ay malalim pa kaysa dagat. Ang dakilang biyaya Ay sapat o sapat. higit ang taas sa aking sala, Lampas sa aking kasalanan. O purihin natin ang kay Jesus na pangalan. Ang dakilang biyaya kahit napusakal. nasa lari nagiging tunay na ngang banal. Kapayapa at langit ang idinudulot sa sinumang nagtitiwala kay Jesus. Ang biyaya ni Jesus ay malalim pa Pakay sa dagat, ang dakilang biyaya ay sapat o sapat. higit ang taas sa aking sala, lampas sa aking kasalanan. O purihin natin ang kay Jesus na Amen. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Tangi sa kanyang dakilang biyaya lamang kung bakit po tayo nagkaroon ng kaligtasan. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsamba
para po sa ating pampublikong pagbasa. Atin pong matutunghayan sa Aklat ng Sikarayas, Kabanatang 12, mga talatang 6 hanggang 14. Zacarias 12:6-14. Hayaan niyo pong ako maguna sa pagbasa. Sundan po ng ating mga mata habang aking binabasa. Sa araw na iyon, ang Huda ay gagawin kong parang apoy na tutupok sa kakahuyan at sulo na susunog sa ginapas na palay. Lilipulin niya ang karatig bansa at ang Jerusalem naman ay muling titirhan ng mga tao. Ang unang pagtatagumpayin ko ay ang mga bayan ng Huda upang ang karangalan ng angka ni David at ng mga taga-Jerusalem ay hindi humigit sa ibang bayan ng Huda. Sa araw na iyon, palalakasin ko ang mga taga-Jerusalem upang pati ang mga mahihina ay maging sinlakas ni David. Ang sambahayan ni David ay magiging makapangyarihang tulad ng Diyos, tulad ng anghel ni Yahweh na nanguna sa kanila. At sa araw na iyon, mawawasak ang alinmang bansang mga hasumakop sa Jerusalem. Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalangin. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Sa araw na iyon, ang iyakan sa Jerusalem ay matutulad sa nangyari noon sa Hadad Rimon sa kapatagan ng Megiddo. Tatangis ang buong lupain, ang bawat sambahayan, ang lahi ni David, pati ang kababaihan doon, ang lahi ni Natan, pati ang sambahayan doon, ang lahi ni Levi, pati ang kababaihan doon, ang lahi ni Simei, pati ang kababaihan doon, at ang iba pang lahi, pati ang kanilang kababaihan. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sabi po doon sa awit 24 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Ngayon naman po ating pong sabay-sabay na basahin. Ako isang katiwala. Ready and. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon, may lalang, may-ari, taga-alalay, at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako ay nabubuhay, kumikilos, at may pagkatao. At ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako'y magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Habang iniipon po ang ating mga offering, tayo po muli ay umawit. Walang makahihigit sa pag-ibig mo, hindi may kukumpara ang katapatan mo sa iyong mga bisig. Kinakalinga mo, itinutuyan ang wagas mong pagsuyo. Hindi man karapat dapat, ako'y inibig mo. Mula sa kadiliman, hinango mo ako. Ang magulong buhay, inayos mong tunay, kaya't ang puso
pagpupuri at pagsamba sa'yo. Luwalhatiin ang dakilang ngalan mo. Luwalhatiin ang dakilang ngalan mo. Hinihilingan ko po ng bawat isa na magsitayo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Ang bawat pagpapala mo, higit ay saging Tayo po'y manalangin. Tunay, Panginoon, na napakabuti nyo. Ang iyong biyaya ay sapat, hindi nagkukulang. Kaya marapat lang, Panginoon, na ibalik namin sa inyo. Maraming salamat ang mga handog na ito, ang aming dalangin at hiling. Bigyan niyo po ng karunungan ang mga tagapanguna upang ang perang nalikom na ito ay magamit para sa iyong kalwalhatian. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Kunin po natin ang ating mga Biblia. Ang teksto po na pag-aaralan natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Aklat ng Juan, Kabanatang 5, mga talatang 1 hanggang 17. Juan, Kabanatang 5, mga talatang 1 hanggang 17. Subaybayin nyo na lamang po habang aking binabasa. Ang pagpapagaling sa Betsata. Pagkaraan nito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Betsata. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinagagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw ang tubig. Papunta pa lamang ako ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Noon di gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng papamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dahilin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya ay tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakalis na si Jesus. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaking at sinabihan itong, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at ganun din ako." Pagpalain ng Panginoon na pagkabasa ng kanyang mga salita, maaari na po tayong musipo.
Good morning po sa bawat isa. Maging sa ating mga bisita. Parang marami ako nakikitang bisita ngayon. Welcome po sa C4. Ano po? Bago po tayo mag-aral, samahan niyo po muna akong manalangin. Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami po ay binigyan niyo ng pagkakataon muli na magkasama-sama at ngayon ay sumamba, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa panibagong buhay na pinagkaloob niyo sa bawat isa, sa pag-iingat din sa pagdako na ito, sa lugar na ito ng C4, Panginoon. Dalangin po namin sa oras na ito sa aming pag-aaral, malugod ka nawa sa amin. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na maunawaan ang inyo pong mga salita. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na ito'y hindi lang po namin maunawaan, kundi ito'y magpakilo sa aming puso't isipan na tumugon na may pagpapakumbaba, pagsunod sa iyo, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at hinihiling po namin ang patuloy niyong pangunguna sa pagsambang ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong po nakaraang buwan, ating pong tinalakay, persevering faithfulness in the midst of hardship and trials. Naging maliwanag po sa atin kung ano yung paghihirap. Hindi po ito tungkol sa kahirapan natin sa buhay. Hindi po yung mga sakit, hindi po yung kawalan ng pera. Naging maliwanag sa atin lalo na nung huli. Yung patungkol kay Pablo kung ano yung ating pinagtitiisan o yung ating pakikibaka sa buhay na ito. Walang iba kundi yung ating sarili mismo. Yung ating makalamang pagnanasa. Nandun makikita natin kung gaano kahirap o kung gaano naghihirap si Pablo na labanan ito. At totoo po yun, kahit tayo, hindi po natin kayang labanan ang ating makalamang likas. Kahit pa tayo mga mananampalataya, nandun pa rin ang struggle. Struggle is real. Ano po? Hindi natin kayang pagtagumpayan ang ating mga sariling kagustuhan kung wala ang gabay at pangunguna ng banal na Espiritu. Kung wala tayong tunay na kaugnayan kay Kristo. Kaya napakahalaga po na tayo bilang mga mananampalataya, maliwanag sa atin yung ating katatayuan o yung ating relasyon kay Kristo. Tayo po ba ay tunay na may kaugnayan sa Kanya? Kung wala po tayong tunay na kaugnayan kay Kristo, lagi tayong babagsak. Lagi tayong magagapi, hindi tayo makakapanagumpay. Dahil ang ating inaasahan sa buhay ay yung ating mga sarili. Yung ating mga pamamaraan, yung ating mga diskarte. Pero kung tunay tayong may kaugnayan, tayo'y kanyang gagabayan, tayo'y kanyang pagtatagumpayin at hindi tayo bibiguin. Sa pag-aaralan po natin ngayong umaga, patuloy po nating titingnan yung dakilang biyaya. Ito po yung tumutulong sa atin upang mapagtagumpayan yung kasalanan. Ito yung dakilang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Atin pong titingnan kung gaano kadakila at atin pong makikita yung tunay na kalikasan ng pinagmula ng dakilang biyayang ito. Sa buwan po na ito, wala po tayong partikular na topic. Sa buwan po na ito, sa halip po ay atin pong ibabalik yung ginagawa po nating expository preaching. At kung loloobin po ng Panginoon, ito po yung magtutuloy-tuloy na. Ito po ay napasimulan natin, 3 years na po pala ang nakakalipas. Nung tinanong ko po si Kuya Rex, ito pa ay 3 taon na pala ang nakalilipas. Kala ko last year lang. Napakabilis talaga ng panahon. Hindi ko na mamalayan, 3 years na pala yon. At nagpaalala po sa akin na time is running out so fast. Kaya mga kapatid, don't waste our time. Naguguli natin ang bawat sandali sa kaluguran ng ating Diyos. At ngayon po, sa ating pagpapatuloy,
ng expository preaching. Ito po ay ang aklat po na ating tinatalakay noon ay nasa aklat ng Juan. Na-discuss na po natin, napag-aralan na po natin yung chapter 1 hanggang 4. Batay po sa pagkakaalala ni Kuya Rex. At ngayon po ay pag-aaralan natin yung chapter 5. At yun pong particular na teksto na binasa natin ngayon, yung verse 1 hanggang 17. Ngunit bago po natin simulan yung pag-aaral sa chapter 5 na ito, hayaan niyo po munang magbalik-aral tayo o mag-review sa mga nagdaang chapter, yung chapter 1 to 4, para makita natin yung progression ng mga talata at mas makita natin ang tingkad ng mensahe pagpasok ng chapter 5. Simulan ko po sa chapter 1. Ito po yung pinakamensahe ng Juan chapter 1 o ang sentral na mensahe ay ang pagpapakilala kay Jesucristo bilang ang Diyos na nagkatawang tao. Siya po yung salita o yung logos sa wikang Griego na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Ang tunay na ilaw at tumatanglaw sa sanlibutan at ang tagapagligtas na nagbigay ng karapatan sa mga sumasampalataya na maging anak ng Diyos. Yun po yung buod na mensahe ng chapter 1. Yung chapter 2 naman po, ang pangunahing mensahe ng Juan 2 ay nakasentro sa paghahayag ng kaluwalhatian ni Kristo. Bilang katuparan kapalit ng lumang tipan, ibig sabihin ito yung bagong tipan. Ito ay may dalawang pangunahing bahagi, ang himala sa kasalan sa Kana at ang paglilinis sa templo. Kung maaalala niyo yung unang himala na kanyang ginawa, yung tubig para sa paglilinis ng mga Hudyo ay naging alak. Ay anino ng dugo para sa kalinisan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yung templo na kanilang gigibain at matapos ang 3 araw ay muli niyang itatayo ay anino ng kanya pong kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Anino ng gagawing pagliligtas at pagtubos sa tao. Yun naman pong chapter 3. Ito po ay nakasentro sa soberanong biyaya ng Diyos. Ang kabuuang kawalan ng kakayanan ng tao na iligtas ang sarili. At ang pamamagitan ni Kristo. Mababasa natin yan sa John 3:16. Ipinapakita nito na ang kaligtasan mula sa pagsilang na muli o yung tinatawag po nating born again hanggang sa pananampalataya ay gawa ng Diyos, hindi ng tao. Lahat po yun ay gawa ng Diyos. Ano po yun yung kausap niya si Nicodemo. Yun ay ipinaliwanag sa kanya. Si Nicodemo umaasa sa pagsunod sa batas. Pero ngayon inilantad ni Jesus yung tunay at totoong pananampalataya. Doon po sa chapter 4 ay nagpapahayag ng soberanong biyaya ng Diyos kung saan sinira ni Jesus yung mga hadlang sa kultura at lahi upang iligtas ang isang makasalanang Samaritana. Kung aalalahan ninyo po, yung mga Hudyo, hindi nakikisalamuha sa mga Samaritana. Ipinapakita rito ang iisang Diyos na naghahanap sa kanyang mga hinirang, nagbigay ng walang hanggang buhay at nagtataguyod ng tunay na pagsamba. Yun po yung mensahe ng chapter 4. At yung chapter 5 po na ating pag-aaralan ngayon, ito, yung buod na mensahe, ay ang pagka-Diyos at ganap na otoridad ni Jesus. Ipinapakita nito na siya ang nagbibigay ng espiritual na buhay at ang tanging daan tungo sa kaligtasan, higit po sa mga panlabas na ritual o pagsunod sa batas. Ito po yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Atin pong hihimayin sa maliwanag na kapahayagan ng salita ng Diyos. At ang title po, yung topic po natin ngayong umaga ay ito, ang kapangyarihan ng biyaya at ang kalikasan ni Kristo. Ulitin ko po, ang kapangyarihan ng biyaya at ang kalikasan ni Kristo. Dalawang bagay ang ating titingnan. At yun nga po, ating binasa, yung teksto na ating pag-aaralan ngayon ay sa Juan chapter 5 verse 1 to 17. Para po doon sa unang punto sa ating pong tingnan, ito po yung unang ating makikita doon. Kawalang magagawa ng tao, patay, o total depravity of man.
Sige po, akin pong babasahin, subaybayan po ninyo sa inyong mga Biblia yung talatang 1 to 7. Makibukas po kayo sa akin. Yan. Sabi po doon sa verse 1 to 7, pagkaraan ito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Betsata. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahon, ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. Verse 5, may isang lalaki doon na 38 taon na may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niya matagal nang may sakit ang lalaki, kaya't tinanong niya ito. Ito po yung tanong ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako ay may nauuna na sa akin. Pinagpala po ang kanyang mga salita. Okay po, dito po muna tayo magpo-focus sa mga talatang ito, yung verse 1 to 7. Ang kinalalagyan po o yung lokasyon ng tagpong ito ay sa isang pool of Bethesda o Bethsaida sa ibang salin. At dito po sa ginamit ko sa MBB version, Bethsata naman ang ginamit dito na ang ibig sabihin ng pangalang ito ay House of Mercy o House of Grace. Malapit ito sa pintuan o lagusan ng mga tupa kung saan meron itong 5 portiko. Ano po yung portikong iyon? Ibig sabihin po noon may 5 architectural structure. Pagpasok mo pa lang ng pintuan na sinasabi dito, ito na yung bubungad sa iyo. Kung sa panahon po natin ngayon, sa mabilisang paglalarawan, para itong 5 waiting shed. Yun po ang itsura noon. At malapit nga ito doon sa entrance na sinasabi. Nakapalibot itong mga portikong ito at nasa gitna noon yung pinaka-pool o yung Bethsata. Sa panahon natin ngayon, pwede po nating tawagin itong Bethsata Resort. Ano po? Sa lugar na ito, maraming nakatambay, hindi para maglangoy o mag-enjoy. Kung babalagyan natin ang talata, sabi diyan, ang panahon na ito ay kapistahan ng mga Hudyo. Hindi lang binanggit kung anong uri ng kapistahan. Pero maliwanag ang panahon na ito ay panahon dapat ng pagdiriwang ng mga Hudyo. It must be a big celebration. Pero ano itong ipinipicture ni Juan? Sa bahaging ito, sabi ko nga kanina, maraming nakatambay doon pero hindi para mag-celebrate o mag-enjoy. Anong sabi doon? Kundi mga taong may iba't ibang uri ng sakit. Sabi po doon sa verse 3, ano yun? Mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Ito po yung larawan ng mga Hudyo sa panahon na ito. Mukha silang mga buhay, meron silang pagdiriwang, pero deep inside, in reality, ito yung tunay nilang katatayuan. At take note ng bawat isa din sa atin. Isang larawan ng kabag-habag o kalunos-lunos na kalalagayan ng tao. At bakit po sila nagkakatipon sa lugar na ito? Sabi po sa teksto sa verse 4, sila ay umaasa sa isang milagro. O himala na kapag kinaukaw o gumalaw ang tubig sa kanilang kaisipan o pamahiin, ito'y kinaukaw ng isang anghel. At kapag sino man ang maunang lumusong sa tubig, matapos gumalaw o makaukaw daw, ay gumagaling sa anumang karamdaman. Kaya ito'y dinarayo ng mga may sakit nung kapanahonan na iyon. Kahit sila po ay nahihirapan, nandun yung kanilang pananampalataya sa isang bagay. Katulad ng pool na iyon na nagmimilagro ika o nagpapagaling. Ang pananampalataya nila ay nasa pool of Bethsata sa halip na sa Diyos. Yung pong mga Pinoy, ano po, kilalang kilala sa mga bagay na ito, mapamahiin.
o mga taong naniniwala sa mga bagay na walang sapat na batayan sa Biblia, ngunit pinaiiral ang paniniwala o pananampalataya. Kultura na po ng Pinoy ang ganitong kaugalian. Dito na lang po sa atin, wag na tayong lumayo, Padre Pio. Dinarayo, nagmumula pa sa malalayong lugar. Ang iba, para lamang di umano ay gumaling sa kanilang mga karamdaman at tugunin ang kanilang mga dasal. Kahit nakakaperwisyo sa trapiko at kahit sila ay apektado din ito, wala iyon sa kanila. Kagaya ng teksto nating pinag-aaralan ngayon, mga taong ang pag-asa ay nasa isang pool. Kahit sa kanilang sitwasyon na hirap at may mga iniinda sa katawan, hindi po sila natitinag. At sila ay nagpapakautas at nakikipag-unahan dahil sa kanilang isipan, mapapagaling sila doon sa Betsata Resort. Ano po? Ito yung tunay na katatayuan ng mga taong walang tunay na kaugnayan kay Kristo. Ang kanilang pagtitiwala, ang kanilang pananampalataya, wala naman kay Kristo, kundi nasa ibang mga bagay. Sa panahon po natin ngayon, kanino tayo nagtitiwala? Maaring sa tao, sa leader, o sa pastor. Yung believe natin wala pala kay Kristo, kundi na kay pastor pala. Kaya the moment na bumagsak ang pastor, nagkasala, damay ka na din. Parang tapos na din ang iyong Christian life. Ganun po ba yon? Or maaaring nasa samahan ang pagtitiwala, lalo na pagdating sa kaligtasan. Basta't ako'y kaanib dito, nothing to worry about. Basta't ako'y member ng C4, ligtas ako. Nasa kanila ika yung susi ng langit. Church discipline pala yon. O maaaring ang pinagtitiwalaan natin ay yung sarili natin mismo. Ako naman ika ay nasimba tuwing araw ng linggo. Very good ako, lagi akong updated. Updated ako sa GC ng Berean kasi lagi akong nagbabasa ng Bible. Sa mga pananalangin, visible ako. Lagi akong present sa lahat ng ating pulong panalangin, kaya ligtas ako. Ako'y hindi naman plastic na Kristiyano, matulungin ako. Kapag may nagre-request ng prayer sa GC, ako'y nagpe-pray, basta sa iyong pamantayan, okay ako. Yun po ba ang standard natin ng pagiging ligtas, mga kapatid? Walang problema sa pagiging active. Yun ay bunga, yun ay resulta ng kaugnayan natin kay Kristo. Ngunit kung sa buhay mo, puro ako, at hindi na si Kristo, diyan tayo magkakaroon ng problema. Suriin natin ang ating mga sarili kung kay Kristo ba talaga tayo nakaangkla yung ating pagtitiwala at pananampalataya. O baka naman sa ating mga sarili at sa ating mga ipinagmamalaki, sa ating mga mabubuting gawa. Minsan we denied it. Minsan we do the things for God's favor and merit. Ang tanong na kanino talaga ang ating buong pagtitiwala? Na kay Kristo po ba o nasa iyong sarili? Ngayon, para lalong tumingkad itong mga sinasabi ko, atin namang tingnan ang lumpo sa verse 5. Ang lalaki ay may sakit sa loob ng 38 years. At marahil hindi pa siya umaalis doon at sa loob ng mahabang panahon, ang pag-asa niya ay yung makalubog siya doon sa tubig kapag ginalaw. Sa pag-asa na siya'y gagaling, ngunit wala siyang magawa dahil siya ay lumpo. Wala siyang kakayahan at siya ay palaging nauunahan. Ni wala ring maglusong sa kanya, isang kalunos-lunos na kalalagayan. Ito po yung sumisimbolo sa espiritual na kalalagayan ng tao. Lubusang patay, walang magawa, at walang kakayanan na iligtas ang sarili. Ito yung ating tunay na katatayuan nung wala pa tayo kay Kristo. Kahabag-habag, walang kayang gawin para iligtas ang ating mga sarili. Ito yung tunay nating katatayuan talaga na dapat nating maunawaan magpahanggang ngayon. Kahit pa tayo yung mga mananampalataya na, wala tayong magagawa kung wala si Kristo. Kailangan natin si Kristo araw-araw. Ang pagkakilala kay Kristo ay hindi one-time event lang.
na matapos ika na tanggapin si Kristo ay tapos na. Ligtas na ako o Kristiyano na ako. Kundi ito isang buhay na tuloy-tuloy na pinangungunahan ng banal na Espiritu. Sa talatang 6, makikita natin na napansin siya ni Jesus. Isipin niyo po yun, sa dami-dami ng may sakit doon, siya ang binigyang pansin ni Jesus. Bakit kaya? Dahil ba humingi ng tulong kay Jesus itong lumpo? Hindi po. Wala po tayong mababasa sa text na humingi siya ng tulong kay Jesus. Dahil ba nagpakita ng pananampalataya itong lumpo kay Jesus? Lalong hindi po. Makikita natin sa talata, si Jesus ang unang lumapit sa lumpo. At ang tawag doon ay biyaya ng pagpili at kinahabagan. Walang anumang meron sa lumpo na ito para siya bigyang pansin ni Jesus. Walang anumang bagay na nagtulak kay Jesus para pagalingin siya nito. Ang lahat ng ito ay sa kanyang sariling pasya at banal na kalooban. Dapat pong maging maliwanag sa atin yon. Ano po? Si Jesus ang unang lumapit. Hindi humingi ng tulong yung lumpo. Napansin siya ni Jesus. Yun po ay biyaya ng pagpili at kinahabagan. Katulad din natin. Hindi natin pinili si Jesus. Ano po? Tayo ang pinili niya. Anong siya ay napansin ni Jesus, siya ay tinanong nito ng ganito, gusto mo bang gumaling? Yun po yung tanong ni Jesus sa lalaki. Gusto mo bang gumaling? Yun ang bungad ni Jesus sa lumpo. Ito po ay hindi pagtatanong na hindi alam ni Jesus ang sagot. Kundi upang ilantad ang kawalan ng pag-asa ng tao, upang patuloy na makita ng tao o nung lumpo ang tunay niyang kalalagayan. Pero nung sumagot ang lumpo, kapansin-pansin kung nasan talaga yung kanyang pag-asa. Una, makikita po natin sa talata, siya ay umaasa sa tao na baka sakaling may magmamagandang loob sa kanya na siya ay dalhin sa tubig kapag ito ay gumalaw. At marahil sa eksenang ito, ang inaasahan niya ay si Jesus na siyang maglulusong sa kanya sa tubig. Kaya naging sagot niya doon sa tanong na gusto mo bang gumaling ay hindi oo. Kundi Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Yun po yung kanyang naging sagot. Makikita natin talaga dito ang pag-asa niya ay may taong magdadala sa kanya sa tubig. Yun ang ini-expect niya kay Jesus na ito, ang tutulong sa kanyang magbuhat sa kanya papunta doon sa pool. Pangalawa, ang pag-asa niya ay nandun talaga sa tubig. Na kung saan lahat ng may sakit doon, ayun din po ang inaasahan, andun din ang kanilang pag-asa. Kaya nandun ang pag-asam ng bawat isa na mauna doon. Mapapansin natin na ang inaasahan ng mga taong ito, lalo na nung lumpo, ay isang bagay na temporal. Sa halip na sa Diyos, ilagak ang tunay na pag-asa. Kung kayo po ang tatanungin, katulad nung lumpo, ano yung ating isasagot? Katulad din kaya ang sagot natin, katulad nung lumpo? Hindi po kaya magiging tugon natin kay Jesus? Ang tanong na ito ay tanong ng pagtitiwala sa Kanya. Ang tanong sa atin ngayon, mayroon ba tayong tunay na pagtitiwala at pananampalataya kay Jesus? Hindi natin pinag-uusapan dito yung mga hirap, pagsubok, yung ating pong mga kinaharap sa buhay, kundi yung tunay nating problema na siyang tunay na nagpapahirap sa atin. Dahilan kung bakit tayo pawang katulad ng lumpo, walang magawa, wari bihag, at nasa kalunos-lunos na kalalagayan. Yan nga po yung ating kasalanan. Kapatid, gusto mo ba talagang gumaling? Yun po yung tanong ko sa inyo ngayong umaga. Gusto mo ba talagang makalaya, lalo na sa kasalanan? Gusto mo ba? Hindi ito magagawa ng sino man o anuman dito sa mundo, hindi, kapatid. Minsan iniisip kasi natin ang solusyon ay yung pamamaraan pa din natin para tayo makalaya. Minsan may mga ginagawa tayo, may mga iniisip tayo o mga diskarte natin na gusto nating pasunurin ang Diyos. Sa halip na tayo ang susunod sa Kanya, kagaya nitong lumpo,
na ating pinag-aaralan. Ang tanong ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Dahil alipin siya ng kanyang pamamaraan, ang sagot niya ay hindi oo, kundi Ginoo, wala pong maglulusong sa akin. Yun po yung problema. Yung kanyang pamamaraan ang kanyang inaasahan. Yung bagay ang kanyang inaasahan. Ngayon, ating tingnan kung ano po yung naging tugon ni Jesus doon sa lumpo matapos sagutin siya ng ganoon. Dito makikita natin yung kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Talatang 8-9. Sige po ating basahin, verse 8-9. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon po'y araw ng pamamahinga. Take note, araw po ito ng pamamahinga. Ang pagpagaling na ito ay tinatawag sa teolohiya na monergism o monergistic. Ang biyaya ng Diyos ay ganap at walang tulong mula sa tao. Bago pa makasagot o makagawa ng hakbang ang lumpo, ang kapangyarihan ni Kristo ang nagbigay sa kanya ng kakayahang tumayo. Ito ay larawan ng hindi masukat na biyaya ng Diyos o yung tinatawag po nating irresistible grace. Kapag nais ng Diyos na iligtas o pagalingin ng isang tao, wala pong makakahadlang sa kanyang salita. Makikita natin dito ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kapangyarihan kung paano niya nilikha ang sanlibutan, ay siya ding kapangyarihan na nagpatayo sa lalaking lumpo na ito. Ang mga pananalita na ito ng Diyos ay hindi pakiusap, hindi po ito pakiusap, kundi utos mula sa isang Diyos na makapangyarihan at may kapamahalaan sa lahat ng bagay. At dahil dito naranasan ng lumpo ang kagalingan, biyaya at kaligtasan. Biyaya po ng Diyos ang lumikha ng kaibahan dun sa taong lumpo na yon. Mula sa dating walang kapag-asa at halos patay na, ang lumpo ay gumaling, nakatayo, nabuhat ang kanyang higaan at muling naglakad. Yun po yung nagagawa ng biyaya ng Diyos. Katulad po din ng ating kaligtasan, yung ating tinanggap, wala tayong bahagi dito, ni katitingman, para po ating ipagmalaki sa Diyos. Ito po yung tanong ko, kaya ba talaga nating sabihin sa Diyos na pinili kita, kaya ako naligtas? Kaya po ba nating sabihin yun sa Diyos, pinili naman kita, kaya ako naligtas? Kaya ba talaga nating sabihin sa Diyos na naunawaan ko yung mga salita, kaya ako'y tumugon? Ang galing mo naman. Sa isang katatayuang patay, dahil sa kasalanan, do we expect that we can respond to Him? Patay tayo? Meron bang patay na nakaka-response? It is very impossible for us to respond unless of God's act of grace to us. Yung ating pagtugon at yung ating pagpili, sa biyaya ito at kilos pa din ng Diyos kung kaya tayo po ay naligtas. Kung paanong pinagaling niya yung lumpo at kung paano ito nakatayo, nabuhat ang higaan at nakalakad, ang lahat ng ito ay sa kanyang kilos at biyaya lamang. Kaya hindi po ako magtataka, mga kapatid, marami ngayon ang nagpapakilalang mga mananampalataya. Tinanggap daw nila si Kristo, sila daw ay mga Kristiyano. Ngunit nagpapatuloy naman sa kasalanan, nagpapatuloy sa buhay na kanilang gusto. Yan po yung problema kapag may bahagi ang tao sa gawain ng kaligtasan. Ang kanilang inaasahan ay yung kanilang mga pamamaraan sa halip na sa kilos at biyaya ng Diyos lamang. Ang biyaya na ating tinanggap ay nagpapagaling ng ating mga espiritu. Tunay na nagliligtas at tunay na bumabago ng buhay ng isang tao. Mula sa isang patay at makasalanan, tungo sa isang buhay at may kabanalan. Yun po yung nagagawa ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi po natin kayang kontrolin yon kapag yun ay kumilos sa atin.
Kayang-kaya tayong baguhin, kayang-kaya niyang baguhin kahit isang pusakal na kriminal. Kung naalala niyo si Pablo, isang pusakal na kriminal, dating Saulo, mamamatay ng mga Kristiyano. Nakita niyo po ba yung transformation? Ginusto ba niya? Sa daang Damasco, nabago ang lahat. May bahagi ba siya? Wala po. Lahat yun ay sa kilos ng biyaya ng Diyos. Pangatlo, kapaimbabawan laban sa biyaya ng Diyos. Yan. Ating pag-uusapan yung mga Pariseo. Talatang 10 to 16. Basahin po natin. Kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigi ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Ano po? Makikita natin dito yung tradisyon laban sa may akda. Ang mga pinunong Hudyo, yung mga Pariseo, ay nagalit dahil binuhat ng lalaki ang kanyang higaan sa araw ng pamamahinga. Mas mahalaga pa sa kanila ang kanilang gawang taong tradisyon kaysa sa kahanga-hangang milagro na nagpapanumbalik ng buhay ng isang tao. Alam na po natin, yung mga Pariseo masugid na tagasunod ng batas ni Moises, lalo na pagdating sa araw ng pamamahinga. Sila po ay nabubuhay sa legalismo at para sa kanila ito'y sukatan ng kabanalan at daan ng kaligtasan. Para sa kanila ang masugid na pagsunod dito ay pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa isip nila nagbibigay sila ng lugod sa Diyos. Kaya ang sino mang lumabag sa kautusan ni Moises ay paglabag sa utos ng Diyos mismo. Ganito kasugid ang mga Pariseo sa pagsunod sa kanilang batas. Para silang mga pulis. Ito yung tunay na pulis. Na sino mang lumabag dito ay tiyak na mapaparusahan. Kung kaya sinita nila yung lalaking pinagaling ni Jesus matapos nitong buhatin at dalhin ang kanyang higaan. Ano po makikita natin dito? Mababaw at legalismo ang pagsunod ng mga Pariseo sa kautusan ni Moises. Iniisip nila sila'y nakakasunod. Ngunit ang totoo, kapaimbabawan lamang ang kanilang pagsunod. Sa maraming pagkakataon, nais lamang nilang magmalaki na sila'y nakakahigit sa iba at lamang sa iba. Mas banal, ika nga. Hindi nila naunawaan ang hinihingi ng kautusan pagkat ang pagsunod nila ay kapaimbabawan lamang. Ano po ang sabi doon sa Mateo 23? Sa bungad ng bawat bersikulo ay ito yung ating mababasa doon sa Mateo 23. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Si Jesus kung ating mapapansin, malimit siyang magpagaling tuwing araw ng pamamahinga. Ibig po ba sabihin nun, siya po ay number 1 violator ng batas ng ating Panginoon? Sabi po doon sa Mateo 5:17, huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Naparito po si Kristo upang linawin ang hinihingi po ng kautusan. At nilinaw ni Kristo na ang hinihingi ng kautusan ay isang perpektong pagsunod. At wala ni isa man ang makakasunod ng isang perpektong pagsunod. Kahit pa yung mga masugid na tagasunod ng kautusan, katulad nitong mga Pariseo, hindi po papasa sa pamantayan ng Diyos. Wala ni isa man ang nakaabot sa pamantayan ng Diyos, Roma 3:23.
Naparito si Kristo upang tupdin ang hinihingi ng kautusan, isang perpektong pagsunod, isang perpektong handog na tanging kinalugdan ng Ama sa pamamagitan lamang po ni Kristo. Kung kaya ang biyaya ng Diyos ay hindi natin matatanggap o makakamit sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, katulad ng iniisip ng mga Pariseo. Ito'y kusang ibinigay ng Diyos. Hindi po ito merito na kaya ating tinanggap dahil sa ating mabubuting gawa o pagsunod. Hindi po ganon. Maliwanag, ito'y kusang ibinigay ng Diyos sa tao sa pamamagitan ni Kristo. Sa tao na kanyang hinirang at pinili, katulad ng lalaking lumpo. Sa dami-dami ng may sakit doon sa Betsata, siya po ay pinili. Hindi po hiningi ng lumpo na siya ipagalingin ni Jesus. On the first place, hindi nga niya kilala si Jesus. At ang focus niya, ang magpapagaling sa kanya ay yung pool. Ngunit dahil siya kinahabagan ni Jesus, siya ay pinili at nabiyayaan ng tunay na kagalingan, naranasan niya ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Siya ay alipin ng kanyang karamdaman sa loob po ng 38 years. Ngunit ngayon dahil kay Kristo, naranasan niya ang tunay na kalayaan. Ito po yung kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan ng mapagpalayang biyaya ng Diyos. Ngunit kung ating babalikan ang verse 14, mayroon pong babala ang ating Panginoong Hesus sa lalaking lumpo na kanyang pinagaling. Sabi po doon sa verse 14, pagkatapos nito nakita ni Hesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabi itong, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka mas masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Ano po ang ibig sabihin noon? Ang biyaya ng Diyos ay tunay na nagpapalaya sa isang tao, lalo na sa pagkakaalipin sa kasalanan. Ang tunay na nakaranas ng biyaya ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan, gaya ng babala ng ating Panginoong Hesus sa dating lumpo. Ang tao po na nakaranas ng biyaya, ngunit nagpapatuloy sa pagkakasala, ay tiyak na mapapahamak. Ang tunay na nakaranas ng biyaya ay tunay na malaya. Ang tunay na nakaranas ng biyaya ay nabubuhay sa biyaya. Ilan sa atin ang nabubuhay sa biyaya o nabubuhay pa rin sa legalismo katulad ng mga Pariseo? Meron pa po ba? Ilan sa atin ang nakaranas ng biyaya ngunit nagpapatuloy pa din sa pagkakasala? Ang tanong po ay, tunay ba tayong pinagaling? Tunay ba tayong pinalaya? Ang tanong, naranasan mo ba talaga yung biyaya ng Diyos? Yun po yung tanong sa bawat isa sa atin. Naranasan ba talaga natin yung biyaya ng Diyos? Para po sa panghuling puntos, kapahayagan ng pagka-Diyos ni Kristo, talatang 17. Ito po yung sinasabi sa 17. Nang usigin si Jesus dahil sa paglabag sa Sabat, sinagot niya ang mga Hudyo ng ganito. Tingnan niyo pong magaling yung pagkakasabi niya. Ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon, at gayon din ako. Makikita natin dito ang otoridad ni Jesus sa araw ng Sabat o sa araw ng pamamahinga. Siya po ang Panginoon ng Sabat. At sa mga pananalita na ito ni Jesus, ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Ama. Ito po yung nagpatindi ng galit ng mga Hudyo, ng mga Pariseo sa kanya. Bakit? Sa pananaw ng mga Hudyo, ang Diyos lamang ang gumagawa sa araw ng pamamahinga, sapagkat ang kanyang probidensya at pagliligtas ay hindi nagpapahinga. Sa pagsasabi ni Jesus na siya ay gumagawa rin gaya ng Ama, hayagan niyang inaangkin ang kanyang pagka-Diyos o yung kanyang deity. Siya ay hindi lamang isang propeta, kundi anak na kapantay ng Diyos Ama. Ito ang labis na nagpakulo ng dugo ng mga Pariseo sa kanya. Kung itutuloy po natin ang pagbasa hanggang verse 18, ito po yung ating mababasa. Ito po yung sinasabi sa verse 18, lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon,
ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Makikita po natin sa talatang ito yung tunay na kalikasan ni Kristo. Oo, siya'y tunay na tao. Kilala siya bilang propeta, kilala siya bilang mabuting guro. At ngayon sa pagkakataong ito, ipinahayag niya at nauunawaan ito ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, yung pong sinasabi o yung claim ni Kristo, na siya ay kapantay ng Diyos at siya ay tunay na Diyos. Para sa mga Pariseo, ito po'y paglapastangan sa Diyos, blasphemy, kung kaya't nais nilang patayin si Jesus. Ito ay direktang pagpapatunay sa doktrina ng Trinidad at ng pagka-Diyos ni Kristo. Si Jesus ay hindi lamang propeta o mabuting guro. Siya ay walang hanggang anak ng Diyos na may karapatang gumawa ng mga gawaing tanging ang Diyos lamang ang makagagawa. Muli nating balikan yung mga Pariseo. Sila na mga dalubhasa, mga aral sa kautusan ni Moises. Sila ay bulag sa pagdating ng Mesyas. Sila ay bulag sa kalikasan ni Kristo sa kabila ng kanilang pagiging aral at dalubhasa sa kautusan. Sa kabila, nahayag na kung sino si Kristo, nananatili silang mga bulag sa katotohanan. Anong problema ng mga tao na ito? Bakit sa kabila na hayagan na ang pagpapakilala ni Kristo, sila ay hindi nakakaunawa? Bakit? Pagkat sila ay katulad ng mga taong naroroon sa Betsata. Mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Isang larawan ng mga taong walang kapag-apag-asa. Tanging biyaya lamang ng Diyos ang magpapalaya sa kanila. Ako po'y may tanong sa bawat isa sa atin. Gaano natin kakilala si Kristo? Lalo na sa mga matatagal ng mananampalataya, gaano nyo na po kakilala si Kristo? Si Kristo ba ay Diyos para sa iyo? Si Kristo ba ay Diyos ng buhay mo? O sa maraming pagkakataon, katulad ka din ng mga Pariseo, na si Jesus gusto mong i-eliminate sa buhay mo? Oo, kilala mo si Kristo. Oo, kilala mo siya, Diyos at Panginoon. Ang tanong, sa buhay mo, gaano ito katotoo? Para po sa ating application, at sa hamon natin ngayong umaga, aminin na tayo walang magagawa para iligtas ang sarili. Tayo katulad ng lumpo, walang kayang gawin, walang may pagmamalaki, at makita natin na tayo ay nasa isang kahabag-habag na kalalagayan. Pangalawa, manampalataya na ang gawa ng kaligtasan ay tanging na kay Kristo lamang, na tayo ay walang bahagi ni katiting sa biyayang kaloob na ito. Tayo'y pinili, tayo'y kinahabagan, tayo'y iniligtas dahil sa kanyang sariling pasya at banal na kalooban. At para po sa panghuli, kung talagang tunay nating naunawaan ang biyaya na ating itinanggap, ibahagi si Kristo sa iba. Yan ang tamang tugon ng mga taong tunay nakaranas ng biyaya ng Panginoon. Manalangin po tayo. Maraming salamat po sa umagang ito sa inyong mga salita na patuloy na nagpapaalala sa amin na kami po ay nabiyayaan lamang. Tunay nga pong wala kami may pagmamalaki sa inyo, kagaya ng lumpo, nasa isang kahabag-habag na kalalagayan. Tulungan nyo nga kami sa araw-araw, patuloy ka naming naisin, kayo ang maging Diyos at aming Panginoon sa aming mga buhay, hindi ang aming mga sarili. Tulungan nyo nga kami, Panginoon, na makita namin, maging malinaw sa amin ang pagkatawag nyo. Na kami ay inyong niligtas, hindi para magpatuloy sa kasalanan, kundi patuloy na sumunod sa inyo. Maraming salamat nga po sa biyayang ito. Dalangin po namin, patuloy nawa na kumilos ang inyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang tugon po sa mensahe, tayong lahat po ay tumayo at sama-sama po nating awitin ang ating response song.
manatili po tayong nakatayo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya, dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Maaari na po tayong makaupo. Tayo po muli ay magkakasalo, magdiriwang sa dakilang pag-ibig ng Diyos na ating naranasan. Hindi po kami magsasawa na magpaalala. Palagi po namin itong paalala at paulit-ulit naming sasabihin. Kung kayo'y tunay na walang pagkaunawa sa daan ng kaligtasan kung bakit ito sinasagawa, huwag po kayong makibahagi. Pero kung nais niyong maunawaan ito, lumapit po kayo sa amin at ito'y aming ipapaliwanag sa inyo. Napakahirap pong makisaya kung wala naman kayong, mahirap din yung makipag-birthday kung hindi mo naman kakilala yung may birthday. Para kang gate crasher. Pangalawa, napakahalaga po sa isang mananampalataya at makikita po natin yan sa Biblia na matapos na makakilala ang isang tao, sila'y nagpabautismo. Hindi para maligtas. Ito'y pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito'y patotoo na ipinapahayag natin na meron tayong kaisahan kay Kristo sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Nung tayo umahon sa tubig, inahayag natin na meron na tayong bagong katatayuan. Hindi na tayo yung dati, kundi bago na. 2 Corinthians 5:17. At sa panghuli, kahalagahan ng isang komunidad. Hindi po tayo lalago through virtual. Ano po? Lalago tayo kung tayo'y nakikianib, nakikiisa sa isang komunidad ng mga mananampalataya, kung paano yung mga unang mananampalataya ay ganon. Kung ating babalikan yung gawa, araw-araw nga po silang nagtitipon. Ngayon, araw-araw din, virtual. Napakahalaga po ng iglesia. Tayo po ay ibinahagi sa isang komunidad ng mga mananampalataya para tayo patuloy na matuto at lumago. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. At yung panghuli po, kagaya ng binanggit sa message kanina, kung talagang tunay tayong nabiyaya, hindi na tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang kasalanan sa atin, big deal. Ito yung malaking issue. Marami naman ika ang gumagawa nito. Uso na ito. Yun ba yung ating katwiran? Sa mundo natin ngayon, yung tama nagiging mali at yung mali nagiging tama. At sinasabi rin niya sa Biblia, ang mundo natin pasama ng pasama. Kaya bilang mga mananampalataya, kung tunay tayong may kaisahan kay Kristo, nandun yung pagpapatuloy natin, pamumuhay sa kabanalan. Hindi pag-asa sa ating sarili, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Sige po, bilang paghahanda, awitin po natin, It is Good to Remember.
tayong umawit sa Panginoon habang binabahagi ang mga simbolo. Awitin po natin, O kay dakilang tunay. O kay dakilang tunay ng pag-ibig ni Jesus, ang buhay niya'y kusang inihandog. Dahil mahal ka, tayo'y mahal niya, minamahal niyang tunay. Dahil sa ating sala, siya'y napako sa krus. Mamaligtas sa Kanya'y pasakop. Dahil mahal ka, tayo'y mahal niya, minamahal niyang tunay. Buhay mo't malakas, buhay mo't malakas, Kristo'y ipaglingon. At sundin siya ay buong pag-ibig. Dahil mahal ka, tayo'y mahal niya, minamahal niyang tunay. Inanyayahan po ang lahat na magsitayo. Nang gabing ipagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain. Gayon din naman, dinampot niya ang saro pagkatapos maghapunan. At sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Inumin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayong uminom. Sabay-sabay po nating awitin, ang Diyos ay purihin. Diyos ay purihin, ang Diyos ay purihin, tunay na dakila ang kanyang pag-ibig. Sa dugo niyang tumigis, sa lakot ay nilinis. Ang Diyos ay purihin sa kanyang pag-ibig. Sa pagkakataong ito, sabay-sabay po nating basahin ang Apostles' Creed. N. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristong bugtong na anak, at ating Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay ipinanganak ni Birhen Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Bumaba sa dako ng mga patay, sa ikatlong araw ay nabuhay na muli.
umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, mula roon paparito upang hukman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng kanyang katawan, at sa buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang Diyos na may kapurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Happy Lord's Day po sa bawat isa. Makakapunaw po tayo para sa mga announcement. Okay, magandang umaga pong muli sa bawat isa. Salamat sa malinaw na mensahe ng Panginoon na naiparating sa atin ngayong umaga. Para po sa ating mga kapahayagan, sa mga kaganapan sa ating komunidad, nagpapatuloy po ang Praying as One, Monday to Friday, 6:30 a.m. Meron din po tayong Praying as One pag Sabado. Pakikontak lamang po si Kuya Carlo. Ito po ay sa ganap na ika-6 ng umaga at Saturday OFW alas 8 ng umaga. Nagpapatuloy din po yung ating CE virtual class every Tuesday 7 to 8:30 p.m. Magandang avenue po ito para sa inyong mga katanungan sa mga tinatalakay ng mga doktrina mula sa ating komunidad. Tuwing Wednesday naman po, nagpapatuloy ang Day of Prayer and Fasting. Mag-uumpisa po ito sa ganap na ika-8 ng umaga, ang fasting kick-off. Tutuloy po ito ng alas 12 ng tanghali, engaging accountability, at alas 3 po ng hapon ang fasting end session. Nagpapatuloy din po yung ating CCI pero wala pong klase ang Book 4 ngayon dahil ang ating pong Pastor Rex ay nasa ECC. Meron po tayong fellowship ang mga kalalakihan at kababaihan, second quarter fellowship. After po ito ng worship service natin, meron din pong nakatakdang singles camp. Ang title po ay Whole in Christ sa June 12 and 13, Friday, Saturday. Magpalista lamang po agad ang mga nagnanais na sumama at sa mga gusto pang mag-sponsor. No? Baka meron pong mga hindi makakasama or gusto mag-sponsor, makipag-ugnayan lamang po sa ating sa staff para po mai-allocate ito doon sa mga kapatid natin na nagnanais sumama pero walang kakayanan. Sa June 14 po, next week, ay ating Couples Fellowship. Yan, paghandaan po natin ito. At meron din po tayong Prayer and Feasting face-to-face sa June 17. At meron po tayong Peace Mid-Year Assembly after ng
Father's Day. Yan. So Father's Day na pala sa sa June 21. So after po ng recognition ng Father's Day, meron pong Peace Mid-Year Assembly. So sa LAMB Battalion, meron po silang formation sa June 27 at Senior Fellowship naman po sa June 28. Atin pong kilalanin yung mga nagdaos ng kanilang mga kaarawan at mga anibersaryo nitong nakaraang linggo. Noon pong June 1, si Erica Hernandez. Noon pong June 3, si Ate Melody Santiago. At nung June 5 po ay si Armion del Socorro. Mga nagdaos po ng anibersaryo nung nakaraang linggo. Noon pong June 3, magkasabay po sila si Mr. and Mrs. Joseph and Lorena Villegas at si Mr. and Mrs. Pastor Dan at Lydia Aranas. Noon naman pong June 4, nagdaos ng kanilang anibersaryo ang ating Pastor Marlon at Dr. Gail Medrano. At kahapon po, si Pastor JR at Ate Laarni Gonzales. Meron po tayong visitor ngayong umaga, si Marisa P. de la Peña, invited by Prince Daniel de la Peña. Sa loob pa po sila. Okay, thank you very much po. Maghanda po tayo para sa fellowship, after po ng victory song. Yung po mga kababaihan dito sa worship hall, yung mga kalalakihan po doon sa discipleship. Thank you po. Pahabol na announcement po. Mamaya po, ang Team Isabela ay aalis na po mamayang hapon. Humihiling po kami ng panalangin para po sa mga para sa mga kapatid po natin na pupunta doon ay isama po natin sa panalangin. Ang mga pupunta po ay sina Ate Fe, si Kuya Lito, si Kuya JR at si Pastor Rex. At ganun din po sa mga nais pa magpahabol ng kanilang mga support, financial support para po sa gagawing gawain doon ay mangyaring pakipag-ugnayan lamang po kay Ate Fe. Maraming salamat po. Tayong lahat po ay tumayo at sama-sama po nating awitin ang ating victory song. Jesus, Ikaw ang Panginoon. Jesus, Ikaw ang Panginoon.